Kasabay ng pag-ihip ng malakas at malamig na hangin ang paghinto naman sa paglalakad ni Isabel sa harapan ng isang puntod. Isang ngiti ang umukit sa mga labi ni Isabel nang sandaling tinitigan ito. "Kamusta, Dave?" Bulong ng dalaga. Tuluyang yumuko si Isabel sa puntod ng kanyang dating asawa upang alisin sa ibabaw nito ang mga nagkalat na tuyong mga dahon. Bago naman ito isinunod na ipinatong ang daladala niyang basket na naglalaman ng mga puting rosas. Sa tuluyang pag-upo ng maayos ni Isabel sa damuhan, siya rin namang pagtingala sa maaliwalas at asul na kalangitan. "It's been a year since you left me and Jeffrey, but it only feels like yesterday when you are still with us." Bulong ni Isabel sa kawalan. Sa pagmarahang pagpikit ni Isabel ng kanyang mga mata, ang siya ring paglandas ng isang mainit na likido sa kanyang mga pisngi, kasabay naman ng pagtangay ng hangin sa kanyang mahaba at itim na buhok. Lumipas ang isang taon, kakagising lamang ni Isabel noong mga oras na yon upang ipaghanda ng maialmusal si Jeffrey. Nais niya sana na makakain muna sila ng kanyang anak bago sila kapwa pumasok sa kanilang destinasyon para sa araw na ito. Si Jeffrey nasa eskwelahan ang punta at si Isabel nasa pinagtatrabahuhan nito ang destinasyon. Si Jeffrey ay hindi tunay na anak ni Isabel. Pagkatapos kasi ng kasal nila ng asawa, wala na silang naging oras pa upang ipasagawa ang honeymoon nila dahil kinailangan ni Dave na muling umakyat ng barko. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal ni Isabel para kay Dave, hindi ganon kahirap na matanggap niya ang anak ng lalaki sa una nitong naging asawa. Bago pa man makakain ng sabay si Jeffrey at Isabel, narinig naman nila ang pagkatok ng kung sino sa pintuan. "Sandali lang!" Sigaw ni Isabel, kasabay ng pagtayo nito sa kanyang pagkakaupo. Sa pagbukas ni Isabel ng pintuan, ang pagkagulat niya dahil sa itsura ng taong sumalubong sa kanya. Isang lalaki na nakasuot ng pang-army na kasuotan, habang may kasama itong dalawang pulis na nakatayo sa kanyang gilid. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo?" Nagdadalawang isip na tanong ni Isabel. "Are you Ma'am Isabel Gumalang?" Tanong ng lalaki, nakasuot na pang-army. "Ha? Yes. Is there a problem, sir?" Tanong ni Isabel. "Ma'am, ang ship ho kasing sinasakyan ni Mr. Dave Gumalang ay aksidenteng lumubog dahil sa mga teroristang nagtangkang pasabugin ito." Sagot naman ng isa sa mga pulis na kasama ng lalaking nakasuot ng pang-army. "Ma'am, what happened?" Rinig ni Isabel na tanong ni Jeffrey mula sa kanyang likuran. Dahil doon ay dali-daling pinunasan ni Isabel ang sunod-sunod na lumandas na mga luwas sa kanyang pisngi bago niya tuluyang harapin ang anak. "Tapos ka na ba? Mag-asikaso ka na para ihahatid muna kita sa school mo bago naman ako pumasok sa work." Sambit ni Isabel habang pilit na pinipigilan ang huwag maiyak sa harapan ni Jeffrey. Habang si Jeffrey naman ay mapanghusgang tinignan ang ina bago sumagot. "Tapos na po ako sa pagkain. Maliligo na lang po ako saglit at saka magtutoothbrush." Ani nito. "Okay, sige. Bilisan mo lang." Sagot ni Isabel. Hinintay pa muna ni Isabel na mawala sa kanyang paningin ang anak bago muling ibinaling ang atensyon sa mga lalaking kasalukuyan pa ring nakatayo sa labas. "Aside from the fact that we want to update you about Mr. Dave Gumalang, we want you also to come with us upang mapatunayan kung si Mr. Gumalang nga ang lalaking natagpuan namin kani-kanina lamang." Panimula muli ng lalaking nakasuot na pang-army. "I understand, but can you let me accompany my son first to his school?" Pakiusap ni Isabel, itinango na lamang ng mga ulo ng tatlong lalaki. "Susundan na lamang po namin kayo," sambit ng isa sa mga pulis. "Okay, pero wag niyo sanang pahalata kay Jeffrey na sinusundan niyo kami. Alam kong kailangan din malaman ng anak namin ang nangyari sa kanyang ama, pero hindi pa ako handang makita ang magiging reaksyon niya." Naiiyak na pakiusap muli ni Isabel. "We understand, ma'am," sagot ang tatlong lalaki.
Sa pagdating ni Isabel sa morgue kung nasan ang nasabing bangkay ng kanyang asawa, ay otomatikong tila gripong lumalandas sa kanyang pisngi ang kanyang mga luha. Lalo pa nang makita ni Isabel ang suot na bangkay na silver watch na alam niyang ito ang paboritong relo ni Dave. Ang bagay na una niyang nirigalo sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa sunog ang buong mukha ng bangkay, hindi agad pinahawakan ni Isabel ang relo bilang ebidensya nilang si Dave mismo ito. Ngunit nang makuha ni Isabel ang resulta ng swestyon niyang i-blood test ang asawa upang makasiguro kung si Dave nga ito o hindi, ay unti-unting pagguho ng kanyang mundo. This cannot be. Wala sa sariling bulalas ni Isabel habang nakapako lamang ang paningin niya sa hawak na papel. Ilang sandali pang hinayaan ni Isabel ang kanyang sarili na ibuhos lahat ng sakit ng kanyang nararamdaman sa harap ng puntod ni Dave nang maalala niyang muli ang araw na iyon. Nang kumalma ay nagdesisyon si Isabel na ayusin muna ang kanyang itsura bago tuluyang tumayo, magpaalam kay Dave at tuluyang umalis doon. Until we met again, Dave. Bulong ni Isabel na naglakad patungo sa lugar kung saan niya ipinarada ang kanyang kotse. Ngunit hindi pa man din nararating ang destinasyon ay may batang babae na sa tingin ni Isabel ay 12 taong gulang pa lamang ang biglaang nakabunggos sa kanya. Sorry po ate, hingi ng paumanhin nito. Bagya pa nitong iniyuko ang kanyang ulo bilang pagbigay galang kay Isabel bago patakbong muling umalis. Uncle Miguel! Sigaw pa nito, habang si Isabel naman ay nakaukit ang ngiti sa mga labing na pailing na lamang ang kanyang ulo habang nakatingin sa likuran ng batang babae. Nang marating ni Isabel ang bahay na tanging iniwan lamang sa kanilang mag-ina ni Dave, ay agad siyang sinalubong ng anak niyang si Jeffrey. Mama! Sigaw ng binatilyo, habang si Isabel naman ay umukit ang matamis na ngiti nito sa kanyang mga labi na sinalubong ng yakap ng kanyang anak na nagmano muna sa kanya. Nang makapasok ng tuluyan sila Jeffrey sa loob ng bahay ay marahan na inilagay ni Isabel ang susi ng kotseng gamit sa isang malaki at mababasagin na ball na kapatong sa malaking kabinet na nasa entrance mismo ng bahay. By the way, Ma'am, Lola and Lolo is here. Kani-kanina lamang po sila dumating. Anunsyo ni Jeffrey. Nasaan na sila? Tanong naman ni Isabel. Si Lola po ay nasa kitchen at nagluluto ng kung ano para raw po sa lunch natin. While Lolo is in the guest room at mukhang napagod po yata sa biyahe nila. Sagot ni Jeffrey. Habang si Isabel naman ay napatango na lamang ang kanyang ulo bilang sagot. Can you help your Lola? Well, Mommy will change her clothes in her room. Susunod ako sa inyo pagkatapos. Sambit niya sa anak. Sige po, sagot ni Jeffrey na agad nagtungo sa kusina. Sa totoo lamang ay may naiwan naman si Dave na pera kahit papaano para sa kanilang mag-ina. It's just that mas inilalaan ito ni Isabel patungkol sa pag-aaral ni Jeffrey kaysa ialay sa pang-araw-araw nilang gastusin. Kahit pa kasi may trabaho si Isabel sa isang fast food restaurant, hindi kalayuan sa kanila ay hindi pa rin nagiging sapat ang sweldo niya roon upang pantustos nilang mag-ina sa pang-araw-araw na pangailangan. Pagkatapos magbihis ay agad na nagtungo si Isabel sa kusina upang tumulong. Na makarating doon, naabutan ni Isabel ang kanyang ina na nagluluto na ng kanilang tanghalian habang si Jeffrey naman ay nag-aasikaso sa hapag. Lumapit si Isabel na may ngiti sa kanyang mga labi sa kanyang ina at humalik sa pisngi nito. Ako na dyan, tawagin mo na lang ang lolo mo, sambit ni Isabel nang malapitan si Jeffrey. Okay po, sagot ng binatilyo. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, ang pagtanong naman ng ina ni Isabel sa kanya. Kamusta naman kayo rito ni Jeffrey? Ani nito. Sandali namang tinapunan ni Isabel ang tingin ang kanyang ina bago muling ibinalik ang atensyon sa kinakain. We are okay here, Ma. Nanibago lang kami parehas, lalo na at wala na si Dave sa tabi namin. Sagot niya rito. 1 taon naman na simula nung mamatay si Dave.
Humanap ka na kasi ng lalaking magmamahal at mag-aalaga muli sa iyo, anak. Alam ko na kahit ang dati mong asawa ay ganun din ang Hindi natapos pa ng kanyang ina ang dapat na sasabihin niya nang si Isabel na mismo ang nagputol nito. Can you please stop that already? Madiin na bulalas ni Isabel. Wala na nga po rito si Dave. Yes, it's been a year since he left us. Pero sana naman, alam niyo kung gaano kahirap kalimutan ang lalaking unang minahal at pinakasalan ko. Dagdag pa niya bago tumayo sa kanyang pagkakaupo at tuluyang umalis sa harapan ng hapag. Akala ba nila ay ganun lamang kadaling gawin yun sa part ko? How I wish. Bulong ni Isabel pagkapasok nito sa kanyang silid. Kinabukasan, alas 5 pa lamang ng umaga, nagising na si Isabel dahil sa nangyari kagabi. Nais niyang makabawi kay Jeffrey. Nais niyang mapaghanda ito ng almusal bago man lang sana pumasok sa eskwelahan ng anak. Ngunit nagtitimpla pa lamang ng kanyang kape si Isabel ay siya rin namang pagpasok ni Jeffrey sa kusina. Good morning. Tulungan na po kita, ma'am. Sambit ito na humalik pa sa pisngi ni Isabel. Umukit ang isang ngiti sa mga labi ni Isabel. Good morning. Kamusta ang pag-aaral mo, anak? Baka mamaya ay pinapabayaan mo na ito, ha? Balita ko pa naman at may mga barkada ka na ngayon sa school mo. Anya. Umupo magkatapat sa isa't isa sila Isabel at Jeffrey habang nasa harapan naman nila ang mga tasa nilang may kanya-kanya mga laman. Don't worry, ma'am. Hindi ko naman po pinapabayaan ang academic performance ko. Sagot naman ni Jeffrey. Nako, Jeffrey, ha? Sinasabi ko talaga sa'yo. Bulalas naman ni Isabel. Nagpatuloy lamang sa pag-uusap na mag-ina hanggang sa napansin na lamang nila ang oras ng alas 7 na. Nagmamadali namang nag-asikaso sila Jeffrey, lalo na si Isabel dahil kung magkakataon ay ito ang kauna-unahang beses na magiging late siya sa kanyang trabaho. Although alas 8 pa naman talaga ang kanyang pasok, ngunit dahil sa rush hour ngayon, hindi niya pa rin maiwasang mag-alala. Sana lamang at hindi traffic ngayon, bulalas ni Isabel habang nasa ilalim na ng shower. Ngunit halos kalahating oras na ay nasa loob pa rin si Isabel ng kanyang kotse na naiwan sa kanya ni Dave. Bakit ba kasi ngayon pa sila naglagay ng traffic enforcer dito eh? Pampatraffic lang naman ang mga yan. Iritang bulong ni Isabel. 2 minuto na lang ay shift na ni Isabel nang marating nito ang parking ng restaurant. Ngunit nasa main door pa lamang si Isabel ng restaurant, sumalubong na agad sa kanya ang umiiyak na si Elsa, isa sa mga katrabaho niya rito. Elsa? Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Nagalalang tanong ni Isabel sa babae, kasabay ng paghawak niya sa magkabilang mga balikat pa nito. Habang si Elsa naman ay namumugto ang mga matang itinaas kay Isabel ang kanyang paningin. Sa pagtama ng kanilang mga mata, ay mas lalo pang nagawa ni Elsa kay Isabel. Isabel! Patuloy sa paggawa ng tawag ni Elsa sa kanya. Wala na tayong trabaho, Isabel. Magsasara na raw ang restaurant na ito. Sabi kasi mismo ni Chef Born ay palugin na raw ang resto, kaya wala raw siyang choice, kundi pasara na lang to. Mas lalo pang humagulgol sa huli ng dagdag pang submit ni Elsa. Sa pagkarinig ni Isabel na mga tinuran ni Elsa, pakiramdam niya ay tila gumuho ang buo niyang mundo at hindi kaya mag-function ng kanyang sistema ng mga oras na yon. Hindi kasi lubos na maisip ni Isabel na magsasarado na ang restaurant, gayong hindi naman ganun kahina ang kinikita nito sa araw-araw. Nasaan si Chef Born? Tanong ni Isabel makalipas ang ilang sandali. Hindi ko na alam. Matapos niya kasing ibalita sa amin kanina, isisarado na lamang niya ang restaurant na ito ay umalis din agad siya. Sagot naman ni Elsa. Walang araw na hindi inabangan ni Isabel si Chef Born sa labas na nakasarado na ngayong restaurant. Umaasa na makakausap niya ito at mapabago pa niya ang isipan nito. Ngunit 2 buwan na ang lumipas, ni aninong taong hinihintay ni Isabel ay hindi man lang niya nakita.
Hindi niya rin naman kasi ito makontak sa alam niyang cellphone number nito. Kung gaya naman, wala siyang choice si Isabel, kundi tanggapin na lamang ang mga kaganapan na ito. Wala rin naman siyang magagawa tungkol dito. Although, magmula ng araw na iyon ay nagsimula na maghanap ng kanyang bagong trabaho si Isabel. Ngunit magpahanggang ngayon na umaabot na rin ito ng 2 buwan, ay wala pang tumatawag sa kanyang kumpanya na pinag-a-applyan niya. On the other side, dahil sa pagiging abala ni Isabel sa paghahanap ng magiging bago niyang trabaho, virtual man o on-site, ay hindi niya masyado nabibigyan ng pansin at oras si Jeffrey. Kung kaya naman, isang araw, nagpasya si Isabel na siya na muna ang susundo kay Jeffrey ngayon. Ngunit pagkahinto pa lamang ng kanyang kotse sa tapat ng school, ay agad niyang napansin ang mga lalaking estudyante na may pinapalibutan sa may waiting shed doon. Hahayaan na lamang sana ni Isabel ang mga ito na mapansin niyang si Jeffrey ang pinapalibutan ng mga lalaking estudyante rin. Nakatungo ang ulo ito at pinaglalaruan ang 2 kamay. Dahil agad nakakutob si Isabel, kung kaya naman nagmamadali siyang lumabas ng kotse. "Ano ka na ngayon, Jeffrey?" Rinig ni Isabel na tanong ng lalaking pinakamatangkad sa mga iyon na may ngisis sa mga labi nito. Napakuyom ni Isabel ang 2 kamao, kasabay ng paglakad niya patungo sa direksyon nila Jeffrey. Inilibot pa niya ang kanyang paningin sa paligid upang hanapin ang guard na nagbabantay. Ngunit ni isa ay wala siyang nakita. Kaya pala malalakas ang loob ng mga lokong batang ito mambuli. Iritang bulong ni Isabel. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalapit na mapahinto si Isabel dahil sa narinig niyang tinuran muli ng lalaking pinakamatangkad sa mga iyon. "Sa susunod na makikita kong lumalapit ka pa sa girlfriend ko ay hindi lang yan ang matatanggap mo." Sambit ito habang dinuduro ang ulo ni Jeffrey. "Remember this, stupid. Hindi pumapatol ang maganda kong girlfriend sa mga katulad mong pulubi. So, if I were you, back off." Pagpapatuloy pa nito. Tinignan pa nito mula ulo hanggang paa si Jeffrey bago ito tuluyang iwanan kasunod ang kanyang mga alipores. Sa pagtitig ni Isabel kay Jeffrey na puno ng awa ang kanyang mga mata, ay doon na lamang niya napansin ang kasuotan ng kanyang stepson. Ang luma nitong sapatos na halos pudpud na ang ilalim at ang uniforme nitong dahil sa ilang taon ng ginagamit ay may mga bahagi ng punit. Hindi lubos na akalain ni Isabel na ganun pala ang epekto ng pagkawala niya ng trabaho kay Jeffrey at ang hindi niya na masyadong pagbibigay ng oras para sa anak. Nakita ni Isabel na malalim na pabuntong hininga si Jeffrey bago nito naisipang pulutin na ang kanyang mga gamit na ikinalat sa lapag ng mga lalaki kanina. Gustuhin man ni Isabel na lapitan ang anak niya upang aluin ito, ngunit ayaw namang ipakita rito ang pag-iyak niya. Kung kaya naman, walang choice si Isabel, kundi patakbong bumalik muli sa direksyon kung nasa nito iniwan ang kanyang kotse, habang umiiyak. Pinagtitinginan man siya ng mga tao na nakikita sa kanyang pagtakbo dahil sa pag-iyak ni Isabel, ngunit hindi na niya inisip pa yun at nagmamadali na lamang na pumasok sa loob ng kotse. Sa loob ay idinukdok ni Isabel ang kanyang pagmumukha sa may manibela at doon umiyak ng umiyak. Magmula noong araw na iyon, nagpanggap si Isabel na tila wala siyang alam sa mga nangyayari kay Jeffrey sa eskwelahan nito sa tuwing kaharap niya ang anak. Ngunit sa loob ni Isabel, hindi niya matanggap na dahil lang sa unti-unti nang nauubos ang kanilang pera ay kailangan ng maranasan ni Jeffrey ang ganung bagay. Pero kung titignan din naman in the right side, dahil sa nangyaring iyon ay mas lalo pang nagpursige si Isabel upang makahanap na muli ng marangal na trabaho. Mabilis na lumipas ang bawat araw, ngunit kung anong bilis lumipas ang araw ay siya namang bagal ng pagkakaroon ni Isabel ng trabaho. Ilang santo na ba ang natawag ni Isabel para lamang kahit isa sa mga ina-applyan niyang kumpanya ay tawagan siya. Ngunit kahit na ganun ay sadyang mailap sa kanya ang tadhana para ibigay sa kanya
ang hinihiling. Siguro, kailangan ko na mag-alay ng berhen habang nakatali sa may bonfire. Bulong ni Isabel bago malalim na pabuntong hininga. Pasuko na sana si Isabel. Ngunit bago pa ito mangyari ay siya namang pagkarinig niyang pag-ring ng kanyang telepono. Nagmamadali itong kinuha ni Isabel at sinagot ang tawag. Unknown number. Hello? Bungad ni Isabel rito. This from the company of Golden Apple Occasions that you've applied to. I called you to inform that you can start with us on Monday. Sambit ng babae na nasa kabilang linya. Pagkarinig pa lamang ni Isabel sa inanunsyo ng babae ay tila may kung anong kuryente ang dumaloy sa buong sistema niya at muling nabuhay ang kanyang dugo. Bago mababa ang tawag, inisplikahan pa muna ng babae si Isabel kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano ang magiging schedule niya rito sa Lunes. Hindi ka na ulit kakayan-kayanin ng ibang tao, Jeffrey. Bulalas ni Isabel nang ibaba nito ng tuluyan ang tawag habang hindi maalis-alis ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sa bagong ganapan sa buhay niya ngayong araw. Naglaho lamang ang ngiti sa mga labi ni Isabel nang maalala nito na umuwi na pala ang kanyang mga magulang sa sarili nitong tirahan. Dahil sa Maynila ang magiging trabahong ito ni Isabel at probinsya ang kinaroroonan nila sa ngayon, kung kaya naman ay kinakailangan niyang iwanan na lamang muna si Jeffrey sa kanyang mga magulang dito upang mas mabigyan pa ang binata ng pansin. Unlike na kapag naiwan siya rito, baka mapariwara na ang buhay ng anak ko. Bulalas ni Isabel. Ilang sandali pa ay muli na niyang binuhay ang makina ng kotse at tuluyan itong pinaandar. Isang gabi, bago ang flight ni Isabel patungo sa Maynila, ay nagpasya siyang kausapin muna ang anak habang sila ay naghahapunan. Magkatapat man sila sa mesa, ngunit hindi magawang tignan ng diretsyo ni Isabel sa mga mata si Jeffrey. Masyado siyang kinakabahan sa mga posibleng sabihin ng kanyang stepson kapag sinabi niya ang pakay. Lihim na pabuga ng malalim na buntong hininga si Isabel bago ibinaba ang hawak niya mga kubyertos. Tsaka sinalina ng tubig ang walang laman na baso ni Jeffrey. Jeffrey anak, if ever na kailanganin kong umalis upang magtrabaho sa ibang lugar, ayos lang ba para sa'yo na makakalayo tayo ng pansamantala? Kabadong panimula ni Isabel. Napahinto sa kanyang pagkain at sandaling napaisip si Jeffrey bago nito sinalubong ang tingin ni Isabel. Bakit po? Aalis ka po ba? Diretsahang tanong ni Jeffrey. Habang si Isabel naman ay simpleng napakagat sa ibabang bahagi ng kanyang labi dahil sa labis na kaba kasabay ng pag-iwas niya ng paningin sa anak. Ano kasi? Pabiti na sambit ni Isabel. Mag-iisip pa sana siya ng maaaring palusot kay Jeffrey, ngunit sa huli ay napagdesisyonan niyang na lamang nasabihin ang lahat sa binatilyo. Someone called me a day before. She told me na tanggap na raw ako sa kumpanya nilang matagal ko nang inaplayan. Ang kaso kasi anak. Muling itinaas ni Isabel ang kanyang paningin sa nanatili pa ring nakatingin sa kanya na si Jeffrey. Sa Maynila iyon, kaya kailangan muna kitang iwan sa lolo at lola mo para naman may kasama ka at may nag-aalaga sa'yo. Pagtutuloy ni Isabel kasabay ng paghawak nito sa kamay ni Jeffrey na nasa ibabaw ng table. Pasensya na anak, kailangan muna kitang iwan para sa'yo rin naman ang kikitain ko sa trabahong ito. Dagdag pa nito. Ilang sandali pa ay nakahinga ng maluwag si Isabel nang makita niya unti-unting umuusbong ng ngiti sa mga labi ni Jeffrey. Okay lang po sa akin ma, sagot nito. Kailan po ba ang alis niyo? Dagdag na tanong pa ni Jeffrey. Habang si Isabel naman ay malalim na napabuntong hininga. Bukas na sana, ang kumpanya naman nila ang sumagot sa magiging gastos ko papunta roon, kaya wala nang problema, sagot nito. Basta, mag-iingat lang po kayo roon ma, tanging sambit na lamang ni Jeffrey.
Malungkot ang ngiting umukit sa mga labi ni Isabel, kasabay ng kanyang pagtayo upang tumabi kay Jeffrey. Sa pagtabi ni Isabel sa kanyang anak, ang pagyayakapan nilang dalawang mag-ina. Magmula noong mga oras na yon, ay tinanggap ni Isabel na minsan sa buhay kailangan mo ring magsakripisyo para sa ikakabuti ng mga mahal mo sa buhay. Tulungan ko na po kayo mag-impake. Pagpipresenta ni Jeffrey kay Isabel nang matapos nilang kumain. Kinabukasan, 6:00 pa lamang ng umaga ay nasa airport na si Isabel. Madaling araw pa lamang kasi ay nagpunta na agad ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay upang maihatid siya ng mga ito. Mag-iingat ka ron ha. Huwag ka magpapalipas ng gutom. Huwag ka rin mag-alala sa batang ito. Kami na ang bahala sa kanya. Bili ng ina ni Isabel, kasabay ng marahan nitong paggulo sa buhok ni Jeffrey. Lola, reklamo naman ang binatilyo na pare-parehas nilang tinawanan. Habang patuloy pa rin sa pagbilin ang ina ni Isabel, ay siya namang pag-anunsyo ng babaeng sa speaker patungkol sa kanyang flight. Calling all the passenger for airline that designated to Manila, please proceed now to the departure area. I repeat, calling all the passenger for airline that designated to Manila, please proceed now to the departure area. Pangatlong beses na pag-uulit nito. Labag man para kay Isabel ang mamaalam sa mga taong nakasanayan na niyang makasama sa loob ng kanyang buong buhay. Ngunit dahil walang choice, kung kaya naman tumayo siya sa kanyang pagkakaupo at isa-isang niyakap ang mga ito. Mag-iingat ka ha. Wala ang mama roon para alagaan ka. Tawagan mo kami agad kapag nakarating ka na sa tutuluyan mo sa Manila. Pahabol na bilin muli ng kanyang ina habang patuloy pa rin itong sa pag-iyak. Si mama naman, para namang hindi ako babalik niyan eh. Sagot ni Isabel na katulad ng kanyang ina ay umiiyak din. Nabaling naman ang atensyon ni Isabel sa kanyang anak-anakan. Umiiyak niya itong niyakap at sandaling pinagbilinan. Ingat po kayo ma. Remember that I always love you and I will miss you. Me, Lola, and Lolo too. Sambit ni Jeffrey. Hindi katulad ng dalawa, si Jeffrey ay pinipigilan ang kanyang iyak. Mommy will miss you too. Huwag mong papabayaan ang pag-aaral mo ha. I love you. Sambit ni Isabel. Sa pagtalikod ni Isabel sa kanyang mga mahal sa buhay, ang pakiramdam naman niya na unti-unti ring bumibigat ang mga hakbang niya papalayo sa mga ito. Nais man na bumalik ni Isabel at muling yakapin ang mga ito, ngunit kung gagawin naman niya iyon ay masasayang lamang ang kay tagal niyang hinihintay na oportunidad. Sa pag-upo ni Isabel sa loob ng eroplano ay ang pagragasa naman sa kanyang isipan ng mga imaheng maaaring mangyari sa kanya sa pagkikipagsapalaran nito sa Maynila. Hapon nang tuluyang makarating si Isabel sa apartment na tila na ring isang hotel dahil sa itsura ng loob nito ng kanyang tutuluyan pansamantala habang siya ay nasa Maynila pa. Noong una ay nagdadalawang isip pa siya kung dito nga ba manatili nang malaman niya ang presyo ng upa. Ngunit ang tumawag muli kay Isabel ang babae na sagot na rin daw ng kanilang kumpanya ang gastusin niya rito. Kung kaya naman, pumayag na rin siya. Matapos maipasok, maiayos ang kanyang mga gamit sa tutuluyan at makapaglinis ng kanyang sarili, sa wakas ay tinawagan ni Isabel ang kanyang mga magulang at anak. Hi, nandito na po ako. Bungad ni Isabel nang halos habang buhay ang inabot bago sagutin ng mga ito ng kanyang tawag. Nakarating ka na ba? Kamusta dyan sa Maynila? Bungad na tanong ng kanyang ina kay Isabel. Nandito na po ako. Si Jeffrey po, tanong ni Isabel. Jeffrey! Apo! Ang mama mo! Rinig ni Isabel na sigaw ng kanyang ina. Hindi rin naman nagtagal nang makita ni Isabel ang kanyang anak na may ngiti sa mga labi nang lumitaw na sa screen. Hi ma! Bati ng binatilyo. Wait, room tour ko kayo. Sambit ni Isabel kasabay ng pagtayo nito.
Halos 3 oras din ang inabot ng kanilang usapan, kundi sinabi ng kanyang ina na bukas na lamang nila muli ipagpatuloy ito upang makapagpahinga na siya galing sa biyahe. Ay walang balak si Isabel na ibaba ang tawag. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw ay kasalukuyan na naghahanda ng kanyang mga dadalhin si Isabel para sa unang araw niya ngayon sa trabaho. Kumain na muna ang kanyang almusal si Isabel bago nag-toothbrush at nagdesisyon na magbisa ng ayos. Sa kwarto ni Isabel ay isang white plain polo na may 3/4 na manggas at itim na high-waist jeans na nakalatag sa kanyang kama, habang sa lapag naman ay ang puti niyang sandals na may maliit na takong. Pagkatapos magbihis ni Isabel ay ang pagharap naman niya sa maliit na salamin na nasa ibabaw ng tela cabinet desk. Doon ay naglagay lamang si Isabel ng foundation sa kanyang mukha, habang lip tint naman ang nilagay nito sa kanyang mga labi. Kinuha muna ni Isabel ang mga gamit niyang kinakailangan dalhin ngayong araw bago tuluyang lumabas ng kanyang apartment. Halos tirik na ang araw nang marating ng taksing sinasakyan ni Isabel ang nasabing kumpanya ng babaeng tumawag sa kanya noon. "Thank you po," sambit ang driver nang may abot ni Isabel rito ang kanyang bayad. "Salamat din po," sagot naman ni Isabel bago tuluyang lumabas ng sasakyan. Sa paglabas ni Isabel sa taxi ay sandali niya munang pinagbastan ang kabuuan ng building. Medyo maaga pa naman, kung kaya't wala pang masyadong nakikita si Isabel ng mga taong nakakalat sa kanyang paligid ng mga oras na iyon. Dahil halatang air condition ang loob ng buong building ay inamoy ni Isabel ang kanyang kilikili at kwelyo ng suot na polo dahil sa labis niyang pangamba na baka dumikit na roon ang kanyang halong-halong amoy na usok sa paligid noong mga oras na hinihintay niya pa ang sinakyang taxi. So far, wala pa namang hindi ka nais-nais na amoy ang nasa damit niyang suot. Ngunit para makasigurado ay inilabas ni Isabel ang kanyang baon na pabango bago ito halos ipanligo na nasa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, si Miguel Crisostomo ay may-ari ng isa sa pinakakilalang kumpanya dahil sa galing nito at ng kanyang mga tauhan sa pag-ayos at pagpaplano na makasal sa bansa. Ngunit kahit na siya pa ang may-ari ng pinagtatrabahuan ay hindi pa rin nagpapabaya si Miguel na malate siya rito. Katulad ng lamang ngayon. "Yaya, pasecured lang po ng mga pinto ha. Aalis na po ako." Sigaw ni Miguel na halos masubsob na dahil sa labis na pagmamadali nitong isuot ang kanyang black shoes na pangtrabaho. Na makarating si Miguel sa main door ng building ng kanyang kumpanya ay siya namang pagkakita niya sa isang babae na halos ipanligo na nito ang pabango na hawak at nakaharang sa kanyang daraanan. Automatikong nagsalubong ang mga kilay ni Miguel dahil dito. Ngunit nang magsasalita na sana siya upang paalisin ito kanyang daraanan dahil sa late na ang binata, ay siya namang paglanghap ni Miguel diretso sa kanyang ilong ang pabangong patuloy pa rin na inispray ng babae. Kung kaya naman, hindi na ituloy ni Miguel ang pakay dahil sa pagbahing niya. Samantalang, nanlalaki naman ang mga mata ni Isabel na napatingin sa lalaking narinig nitong bumahing galing sa kanyang likuran. Habang ang lalaki naman ay masamang tinignan si Isabel habang ilang ulit pamuling bumahing. "Tumabi ka." Tila ngungo na sambit nito na makabawi habang kinakamot ang dalawang butas ng ilong gamit ang hintuturo niyang daliri. Napataas naman ang isang kilay ni Isabel nang tinignan niya ang lalaki mula sa mukha nito hanggang sa paa na hindi rin nagtagal na ibinalik niya sa pagmumukha nito. "Aba, attitude si kuya?" sa isip ni Isabel. "Sabihin mo muna, please master," dagdag pang asar na bulalas ni Isabel sa lalaki. "Che," tanging na-react na lamang na lalaki bago nito sa pilitang hawiin si Isabel at tuluyang pumasok sa loob ng building. Habang si Isabel naman ay magkasalubong ang mga kilay at nakakorting O ang bibig
na sinundan ng tingin ang likuran ng lalaking papalayo na sa kanya. Hoy! Hindi nakakamatay ang pagsabi ng salitang please. Pahabol na sigaw ni Isabel sa lalaki. Ngunit, imbis na sumagot ang lalaki ay, tila wala na lamang itong narinig at patuloy pa rin sa paglalakad. Dahil doon, walang ibang nagawa si Isabel kundi magbugan na lamang ng invisible na apoy sa labas ng building. Nahinto lamang ang pag-aamok ni Isabel na maramdaman nito ang pag-vibrate ng kanyang phone na nasa loob ng isa sa mga bulsa ng suot niyang jeans. Good day. I just want to inform you that your working hours is starting at 8:30 a.m. today. Please go straight at 10th level of Golden Apple Occasions building on time. Also, please note that our first rule in the company is don't be late, whether you are new or old employee. Dahil ito ang pinaka-inaayawan ni Sir Miguel sa lahat. Thank you. Agad na pinindot ni Isabel ang home button ng kanyang telepono upang tignan kung anong oras na. Ganon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata na makita ni Isabel na ilang minuto na lamang bago ang nasabing oras sa text ni Miss Anne. Tila naman biglang naglaho sa sistema ni Isabel ang labis na nararamdamang inis kanina at nagmamadali ng pumasok sa loob upang magtungo sa direksyon kung nasaan ang elevator. Sandali lang! Sigaw ni Isabel na makita ang papasaradong pintuan ng elevator. Gamit ang kanyang dala na tote bag ay pinaharang ito ni Isabel upang hindi tuluyang masaraduhan ng pinto. Habol ang kanyang hininga ay pumasok si Isabel sa loob ng elevator na muling automatic na magbukas muli ang pintuan nito. Salamat. Hirap na sambit ni Isabel habang nasa dibdib pa nito ang kanang kamay niya na umayos ang tayo sa tabi ng lalaki, kasabay ng sandali niyang pagtapos ng tingin dito. Nang makilala ay agad na paiwas ang tingin si Isabel rito upang pasimpleng maitago ang panlalaki ng kanyang mga mata. Ano ba kasing ginagawa ng isang to rito? Sa isip ni Isabel. Pasabay ako ha, dagdag pa niyang sambit. Nandito ka na sa loob. Do I have a choice? Sarkastikong sagot ng lalaki na hindi tinatapunan ng tingin si Isabel. Habang si Isabel naman ay pasimpleng ginaya ang tinura ng lalaki at pasimple ring napaikot ang kanyang mga mata. Sandaling tinapunan ni Isabel ng tingin ang lalaki. Grabe naman ang maagang pagsubok niyo para sa akin sa araw na ito. Sa isip ni Isabel at pasimple pang itingala ang kanyang ulo. Che, rinig pa ni Isabel na asik ng lalaki. Sapukin ko kaya ang isang to ngayon dito. Muling isip ni Isabel dahil doon. Habang umaandar ay naging tahimik lamang ang dalawa. Mas pinili na lamang kasi ni Isabel ang kapayapaan kaysa ang karahasan. Nang marating ni Isabel ang 10th level ay buong akala nito mahihiwalay na ang mga landas nila ng lalaki. Ngunit ang umusbong ng ngiti sa kanyang mga labi dahil sa kanyang naisip ay mabilis na naglaho dahil sa mas nauna pa ang lalaki na lumabas ng elevator kaysa kay Isabel. Dahil doon, wala sa sariling napatulala si Isabel sa likuran ng lalaki. Muli lamang nagbalik ito sa kanyang katawang lupa nang mapansin niya ang pagpapasara na namang pintuan ng elevator. Kung kaya naman, dahil doon, halos patalon si Isabel na lumabas ng elevator. Muli nagkasalubong ang mga kilay ni Isabel na makita niyang halos lahat ng empleyadong madadaanan ng lalaki ay yinuyukuan ito. Ngunit ang lalaki ay nanatiling diretsyo lamang ang tingin sa kanyang daanan at hindi man lang binabate pabalik ni isa sa mga ito. Tignan mo ang kabastusan, buti nga't binabati pa siya. Che, sa isip ni Isabel, bago literal na paikot ang kanyang mga mata sa lalaki. Pilit na lamang na inalis ni Isabel ang lalaki sa kanyang isipan. Baka imbis na maging maganda ang araw niya ay baka ma-invade na lamang ng gloomy aura ng lalaki kanina ang mood niya. Excuse me po, pagtawag ni Isabel nang pansinang sa tingin niya ay isa rin sa mga empleyado roon na nakaukit
ang awkward na ngiti sa kanyang mga labi. By any chance, kilala niyo po ba si Miss Anne? Siya raw ang sekretarya ni Sir Nigel na CEO ng kumpanyang ito. Pagpapatuloy ni Isabel. Ah, si Miss Anne lang pala. Diretsuhin mo lang ang hallway na yan. Kapag nakita mo na yung black door ay makikita mo na rin ang desk niya nakapwesto sa labas ng office ni Sir Nigel. Sagot ng babae na minomotion pa ng kanyang braso ang daan. Thank you. Malawak ang ngiti na sambit ni Isabel sa babae bago nagmamadali na tuluyang tahakin ang itinuro sa kanyang daan. Sa paglakad ni Isabel sa may hallway ay siya namang pagkapansin niya sa suot na uniforme ng mga empleyado rito na pare-parehas lamang ang itsura at nagkatalo lamang sa mga kulay. Sa pahinuhan ni Isabel ay galing ang mga ito sa iba't ibang department, kung kaya naman iba-iba rin ang kulay ng mga uniforme nila. Nang marating ni Isabel ang dulo ng hallway, katulad ng sinabi ng babae sa kanya kanina, ay may black door nga rito at nakapwesto sa gilid nito ang kanyang pakay na desk. Ngunit ganun na lamang ang pagkakasalubong ng mga kilay ni Isabel. Nang tuluyan siyang makalapit dito, ay wala ning isang tao ang narito. Iisipin na sana ni Isabel na baka pinagtitripan lamang siya ng babaeng pinagtanungan niya kanina, nang bigla namang bumukas ang nasabing black door na nasa gilid lamang niya. Parehas na nagkasalubong ang mga tingin ni Isabel at ng babaeng kalalabas lamang ng nasabing silid. Ilang sandali pa nang umukit ang ngiti sa mga labi ng babae habang si Isabel naman ay nanatiling nakakunot pa rin ang noo. Are you Miss Isabel Cortez? If not mistaken, panimula ng babae. Ngunit si Isabel ay ganun pa rin ang hibla ng mukha. Pamilyar ang boses, pero hindi ko talaga matandaan kung saan ko narinig to. Sa isip niya, mahinang natawa ang babae dahil sa pagka-slow ni Isabel. By the way, my name is Anne Reyes, the one who called you last time to announce that you are hired and the secretary of Sir Nigel. Pagpapakilala nito. Habang si Isabel naman ay napapakot sa likurang bahagi ng kanyang ulo at mahinang natawa dahil sa kahihiyan. Sorry, iniisip ko kasi kung saan ko narinig yung boses mo. Kaya pala pamilyar, pagpapalusot nito. It's okay, I understand, sagot ni Anne habang mahinang natatawa. So, are you ready for new job? Dagdag na tanong pa ni Anne na ikinatango naman ng ulo ni Isabel. More than ready for this day, sagot niya rito. Halos inabot na ng tanghalian nang matapos sila Anne at Isabel sa nararapat nilang gawin. Nandoon ang inilibot ni Anne si Isabel sa buong kumpanya. Pinakilala sa mga empleyado ng bawat departamento at ipaliwanag ang mga rules ng kumpanya bago siya tuluyang hayaan na makapagtanghalian. Muling malalim na napabuntong hininga si Isabel kasabay ng pagpangalumbaban niya sa kinaroroon ng table habang inunguya ang pagkain na muli niyang maalala ang huling sinabi ni Miss Anne kanina. And rule number 1, never ever be late. Pinalagpas lamang kita kanina dahil ito ang unang araw mo at wala ka pang alam sa mga patakaran. Ngunit sa susunod na malate ka pa, ay handa mo na ang sarili mo para sa consequences na ibibigay sa inyo. I told you, Sir Nigel hates latecomers. Sa sobrang laki ng Golden Appeal occasions ay nahahati ang kabuuan ng building sa 3 departamento. Una, ang Department of Finance na nasa 3rd and 4th level ng building na siyang nakatuka upang asikasuhin ang mga kinikita ng kumpanya. Pangalawa, ang Department of Labor na sa 5th at 6th level ng building nakapwesto. Ang mga ito naman ay ang umaasikaso ng mga venue na napipili ng kanilang mga nagiging kliyente. Pangatlo at panghuli ay ang Department of Design na nakapwesto sa 9th and 10th level ng building na kinabibilangan ni Isabel. Ang mga ito naman ang umaasikaso sa design na maaaring iprinta sa kanilang mga kliyente upang pagpilian ng mga ito. Bukod doon, ang mga ito rin
ang umasikaso at nakikipag-negotiate ng mga clients ng kumpanya. Habang ang 7th and 8th building naman ay naiwang bakante dahil ang mga kwarto roon ay ang ginawa na lamang nilang storage room. At ang second level na matatagpuan ng cafeteria naman ang matatagpuan dahil sakop nito ang nasabing floor, kung kaya naman nagmukha itong high-class restaurant na katulad sa ibang bansa. Nang matapos ni Isabel ang kanyang pagkain ay muli siyang bumalik sa 10th level ng building. Sa sandaling oras pa lamang ng pananatili ni Isabel sa lugar, may iilan na siyang mga empleyado ang nakakausap dito. Yun nga lang ay puro sa trabaho ang topic nila. Hindi na rin naman nakita pa ni Isabel ang kaninang lalaking nakasagutan niya kahit nasa iisang level lamang sila. Mas mabuti naman, may ngiti sa mga labing bulong ni Isabel. Kinabukasan, madilim pa lamang ay agad nag-asikaso si Isabel upang pumasok ng trabaho. Hindi na nga nito naka-video call sila Jeffrey dahil sa takot niyang baka hindi siya magising ng maaga at muli namang malate. Baka ito pa ang maging sanhi ng pag-aga ng buhay ko. Bulala si Isabel. Hindi katulad kahapon, mas pinili na lamang ni Isabel na hintayin ang taxi ng kanyang kinuha online sa may tapat ng kanyang apartment kaysa magpunta pa siya sa may hallway upang doon mag-abang. Sa muling pagtayo ni Isabel sa main entrance ng building ay nilingid na muna niya ang paningin sa paligid bago pa simpleng amuyin ang kilikili at kwelyo ng suot ng uniformeng ibinigay ni Miss Anne sa kanya kahapon lang din. "You look like an idiot." Rinig ni Isabel na sambit ng isang tinig mula sa kanyang likuran na ikinagulat at ikinalingon niya rito. "Ikaw na naman?" Malakas ang boses na bulalas ni Isabel habang nanlalaki pa ang mga matang nakatingin sa lalaki. "We see each other again, huh?" Komento ng lalaki na maya-maya lamang ay umukit ang isang ngisi sa mga labi nito. "Don't you think it's destiny?" Dagdag pa nito. Habang si Isabel naman ay napaikot lamang ang mga mata sa lalaki. "Sa palagay ko, hindi. Like you, destiny? Yuck! Baka kamo sugo ng kadiliman. Hindi na ituloy pa ni Isabel ang mahaba niyang linya. Nang walang pakundangan lamang siyang nilagpasan ng lalaki at tuluyan na itong pumasok sa loob ng building. Walang ibang nagawa si Isabel kundi mapaawang na lamang ang kanyang bibig bago hindi makapaniwalang natawa dahil sa ginawa sa kanya ng lalaki. Dahil sa labis na pagkaimbiyerna ni Isabel ay nagpa siya itong sundan ang lalaki. Halos masubsob pa siya sa mabilis na paglakad para lamang maabutan nito. Umukit ang ngisi sa mga labi ni Isabel nang makita niya muli ang lalaki na nakatayo sa harapan ng elevator at tila hinihintay lamang nito ang pagbukas ng pinto. Wala nang sinayang pang oras si Isabel nang habang hindi pa nakakapasok ang lalaki sa loob ng elevator ay hinubadan niya ang isang suot niyang sapatos at buong pwersa niya itong ibinato sa direksyon ng lalaki. "Hoy lalaki!" Kasabay pa niyang sigaw. Ngunit bago pa man tuluyang lumapat ang nasabing bagay sa target person nito ay isang babae na ang humarang dito. Kung kaya naman, imbis na ang lalaki ang matatamaan ng sapatos ay ang likuran ng babae ang nalapatan nito. "Thank God, Mr. Nigel," sambit ng babae na nakilala na lamang ni Isabel na si Miss Anne. "My apologies for shouting, Miss Nigel," dagdag pang paumanhin nito kasabay ng bahagyang pagyuko ng kanyang ulo. Sandaling napakunot ang noo ng lalaki, nakatingin lamang kay Miss Anne. Maya-maya lamang, itinango na lamang nito ang kanyang ulo upang hindi na humaba pa ang usapan. Sasakay na sana ang lalaki sa loob ng elevator nang muling magsalita si Miss Anne. "By the way, Mr. Nigel, may isa pong kliyente ang gusto na mag-back out dahil sa wala raw itong magustuhan na design para sa kasal ng kanyang anak. Nakapagbayad na po ang magiging bride. Ngunit dahil daw sa serbisyo ng ating kumpanya ay nais na lamang bawiin ng ina nito ang ibinayad nila." Anunsyo nito
na isa na rin sa paraan ni Miss Anne upang maisagway ang ginawa ni Isabel sa lalaki. Habang si Isabel naman na kanina galit na galit ang ekspresyon ay napalitan ngayon ng halong pagkagulat at pag-alala. Naalala niya kasi ang isa sa mga sinabi sa kanya ni Miss Anne kahapon na kapag may kliyente man sila ang mag-backout ay malaki ang maaari nitong maging epekto upang bumaba ang kanilang sales dahil lamang sa mababang ratings ng kanilang performance. Habang si Nigel naman ay malalim na pabuntong hininga na lamang dahil sa maagang balita ni Miss Anne. Tawagan mo agad ang kliyente natin na gustong mag-backout and then set a meeting with them. We need to do something. Sagot ni Nigel. Hindi na nito hinintay pa na makasagot si Miss Anne at mabilis nang pumasok sa loob ng elevator na kanina pa pinipilit ng isang empleyado na huwag sumara ang pinto. Nakita pa ni Isabel na nagmamadaling nagtipa si Nigel sa telepon nitong hawak na niyang noong mga oras na makapasok sa loob ng elevator. Nang magsarado ng tuluyan ang pintuan ng elevator ay napabaling naman ang atensyon ni Isabel kay Miss Anne na ngayon ay abala na sa pagkausap na kung sino sa hawak din itong telepono. Ilang minuto pa ang hinintay ni Isabel bago natapos sa pag-uusap ng mga ito at kasalukuyan ng papunta si Miss Anne sa kanyang direksyon. Miss Anne, can I come with you sa meeting niyo ngayon sa kliyente ng gusto mag-back out? Nagdadalawang isip na tanong ni Isabel rito. Napakagat sa ibabang bahagi ang kanyang labi si Isabel nang manahimik lamang si Miss Anne. Hindi kaya tatanggalin na niya ako dahil sa ginawa ko sa kanya kanina? Sa isip ni Isabel. Nabalik lamang siya sa kanyang katawang lupa nang sa wakas ay magsalita na si Miss Anne. You are under in Department of Design, if I'm not mistaken, right? Tanong nito. Parehas namang napatingin si Miss Anne at Isabel sa suot niyang uniform bago niya itinango ang ulo bilang sagot. Then, sharp 9 ay alis na tayo para magtungo sa meeting place na sinabi ng kliyente. Make sure na dala mo ang mga gamit mo at ang mga designs na maaari nitong pagpilian mamaya. Umusbong ang ngiti sa mga labi ni Isabel. Labis itong nakakaramdam ng kasiyahan dahil para sa kanya ay mararanasan na niya kung paano makipag-meeting sa kliyente ng Golden Appeal Occasions Company. Noted, Miss Anne, sagot niya. Sabay sila Isabel at Miss Anne ay nagtungo sila sa harapan ng elevator. Si Miss Anne na kailangan puntahan si Nigel, habang si Isabel naman ay dinampot at isinuot muna ang kanyang binatong sapatos bago sumunod sa sekretarya ng lalaking kanila palang amo. Papunta na sana si Isabel sa kinaroroonan ni Miss Anne dahil sa ilang minuto na lamang ay mag-aalas 9 na. Ngunit sa pagdating ni Isabel sa desk ni Miss Anne at nakita nag-aayos na ito ng mga gamit ay siya namang niyang naramdaman ang pagtawag ng kalikasan. Wrong timing naman oh. Kagat-kagat ang ibabang bahagi ng kanyang labis sa isip ni Isabel. Miss Anne, pwede bang mag-restroom muna? Nahihiyang tanong ni Isabel rito. Habang si Miss Anne naman ay sandali siyang tinapunan ng tingin bago muling ibinalik nito ang kanyang ginagawa. Double time, kapag nakita mong wala na kami rito sa pagbalik mo, dumiretso ka na agad sa parking lot. Sagot nito. Habang si Isabel naman ay hindi nagawa pang makasagot at patakbong tinahak ang direksyon kung naasan ang nasabing pakanyang lugar. Halos madapa na si Isabel dahil sa labis na pagmamadali upang maabutan lamang sila Miss Anne sa may parking lot katulad ng sabi nito. Ngunit nasa parking lot na si Isabel na mapaigtad siya dahil sa itim na kotse na muntik na siyang mabundol. Bakas ang inis sa mukha ni Isabel habang habol-habol ang kanyang hininga na masamang tinignan ang kotse na ngayon ay nasa gilid na niya. Hoy! Nag-driving lesson ka ba? Sigaw niya rito. Unti-unti ay bumaba ang windshield sa may passenger seat. Ang kaninang galit na ekspresyon ng mukha ni Isabel ay unti-unti ring kumalma na makilala nito ang driver. Sakay na, bulala si Nigel habang walang emosyon ang mukha nitong nakatingin lamang kay Isabel. Sa backseat sana sasakay si Isabel.
Ngunit ang hahawakan niya pa lang sana ang pinto nito ay narinig na niyang tinawag siya ni Miguel. "Dito ka na umupo," sambit ito. Nagdadalawang isip man, ngunit sinunod na lamang ito ni Isabel dahil baka ito pa ang maging dahilan upang maging last day niya ngayon sa kanyang trabaho. Kasabay ng pagsuot ng seatbelt ni Isabel ay siya namang mabilis na pagpapatakbo ni Miguel ng kotse, kung kaya naman mas pinili na lamang niyang tumingin sa may side mirror. Sa pagtingin doon ni Isabel ay tsaka pa lamang niya napansin ang presensya ni Miss Anne na nakapwesto sa backseat, na nangingitian na niya sana ito ay siya namang pag-iwas ng tingin sa kanya ng babae. Mentally, napagkagat na lamang si Isabel sa ibabang bahagi ng kanyang labi. "Sorry na nga, Miss Anne," sa isip niya. Huminto ang kotse sa tapat ng isang coffee shop ng ilang kilometro ang layo mula sa kanilang opisina. Naunang bumaba sila ni Miguel at Miss Anne ng kotse, habang si Isabel naman ay nagmamadaling sinundan ang mga ito. Dahil kilala naman ni Miss Anne ang itsura ng kliyente at kakaunti lamang ang tao sa loob ng shop ay hindi sila nahirapan na hanapin ito. "Miss Ferrer?" bungad na tanong ni Miguel sa isang babae. "Yes, have a seat," sagot nito kasabay ng pagtawag niya ng waiter. Umukit ang ngiti sa mga labi ni Miguel na niyaya ang kasama na maupo katulad ng tinuran ng babae sa kanila. "I agree to meet you guys, not because I want to totally back out. I'm here because I want to say my apologize on the behalf of my mother." Panimula ng babae nang matapos ang tatlo sa pag-order ng kani-kanilang mga kape. "And balak ko sanang mamili ng bagong design para sa kasal ko," dagdag pa nito. Habang si Miguel naman ay tila nabunutan ng tinik sa kanyang dibdib dahil sa narinig ng tinuran ng babae. "Sure, may dala kami mga design na maaari mong pagpilian," sagot nito na nakaukit ang ngiti sa kanyang mga labi. Nang marinig ito ni Isabel ay nagmamadali niyang kinuha ang tote bag na nasa likuran niya at inilabas doon ang mga folders bago ipinatong ang mga ito sa kanilang table. Habang tinitignan ng babae ang nilalaman ng mga folder ay mangilan-ngilan itong napapatingin sa tatlo, habang ang mga ito naman ay napapaiwas lamang ng mga tingin sa kanya sa tuwing gagawin niya ito. Halos 1 oras din ang naging ganon setup nilang apat hanggang sa... Meron pa ba kayong ibang design na dala bukod sa mga ito?" Nahihiyang sambit ng babae. Gulat naman na patingin si Miguel sa babae. "Wala ka bang nagustuhan sa mga dala namin?" tanong niya rito. Sa kada segundong itinatagak sa pagsagot ang babae ay siya namang bilis ng tibok ng mga puso nilang tatlo. "I'm sorry, pero pareho lang naman kasi ang mga ito ang una ring mga design na ipinakita niyo sa akin," sagot nito. "But if you guys still have another design, I'm willing to take a look sa mga yon para masettle na agad natin ang team ng kasal ko," dagdag pa ni Miss Ferrer. Sandali namang napaisip si Miguel ng mga design. "How about a black and white na motif with petals of red roses all over the floor na lalakaran mo?" Suhestyon niya rito na ikinangiwi ng muka kasabay ng pag-iling ni Miss Ferrer ng kanyang ulo. "A white and pink motif?" subok na suhestyon muli ni Miguel. Ngunit kagaya na naunang reaksyon ni Miss Ferrer ay nakangiwi muli ang muka nitong iniling ang kanyang ulo. "Oh no," sagot niya. Sinubukan pa ni Miguel na mag-suhestyon ng iba pang mga motif designs kay Miss Ferrer, ngunit lahat ng iyon ay rejected lamang ng babae. Sa kabilang banda, dahil nahalata ni Isabel ang pagka-stress ng dalawa, kung kaya naman nagpasya na itong sumingit sa usapan ng mga ito. Excuse me miss," panimula ni Isabel kasabay ng pagsandal ni Miguel sa kinaupuan nito at paghilot sa tungki ng matangos ng ilong. Myra Ferrer,"
pagpapatuloy ng babae sa pagbiti ng bulalas ni Isabel. Miss Ferrer, ano po ba ang ideal wedding na nais mo if ever? Tanong ni Isabel na nakita niya sa kanyang peripheral vision na ikinalingon nila Miss Ann at Miguel. Habang si Miss Ferrer naman ay sandaling napaisip dito. To be honest, gusto ko kasi ang motive ng isang garden wedding. But at the same time ay gusto ko rin ang motive sa isang church wedding. Sagot ni Miss Ferrer na bakas ang pagkalito sa tono nito. Isa pa, napag-usapan na rin namin na mapapangasawa ko na sa simbahan na lang namin ganapin ang kasal. Dagdag pa nito. Habang si Isabel naman ay mas lumawag pa ang nakaukit ng ngiti sa mga labi nito na sa dinagdag pa ni Miss Ferrer. How about pagsamahin na lang natin ang gusto mong motive para sa kasal mo? Muli niyang tanong. Habang ang tatlo naman niyang kasama ay napakunot ang mga noo na nakatingin kay Isabel. And how do you do that? Pabalik na tanong ni Miss Ferrer. What do you think about a garden wedding pero sa simbahan ng venue? Muling tanong ni Isabel. Nang ma-realize si Miss Ferrer ang ibig sabihin ni Isabel ay unti-unti ring umukit sa labi nito ang isang ngiti. I think mukhang maganda ang suggestion mong yan. Okay, deal. Payag ako. Let's see kung anong magiging kalabasan niyang naisip mo. Thank you. Komento ng babae habang may malawak na ngiti sa mga labi nito. Umukit din naman ang isang ngiti sa mga labi ni Miguel habang nakatingin lamang kay Isabel. Ngunit nang ma-realize niya ang ginawa ay pansimple itong tumikim at iniwas ang tingin sa katabing babae. May silbi rin pala ang isang to, sa isip niya. Makalipas ang halos habang buhay na pangungubinsi kay Miss Ferrer ay sa wakas na pare-parehas ng tumayo ang apat kasabay ng kanilang pakikipagkamay sa bawat isa. Bago tuluyang umalis ay nagyaya si Miss Ferrer na kumain na muna sila ng kahit desserts man lang upang maging merienda na agad din namang pinaunlakan ng mga ito. Thank you again, Miss Ferrer. Muling sambit ni Miguel habang kasalukuyan na silang naglalakad apat papalabas ng restaurant. Thank you rin, Mr. Miguel. May ngiti sa mga labing sagot ni Miss Ferrer. Sa paglabas nila sa nasabing restaurant ay agad na sumalubong sa kanila ang nagtatalong liwanag at kadiliman sa kalangitan. Kung kaya naman si Miguel ay pasimpleng sumilip sa kanyang suot-suot na gold watch. Ngunit imbis na si Miguel ang mag-react dahil sa oras ay 5 p.m? Grabe! Hindi ko napansin na ganun ang tinagal natin sa loob. Kaya pala namamanhid na ang balakang ko. Bulalas ni Isabel kasabay ng bahagya pa nitong pag-inat sa nasabing parte ng kanyang katawan. Napahinto lamang si Isabel nang mapansin nito ang masamang tingin sa kanya ni Miguel. What? Inosenteng tanong niya. Hindi sumagot si Miguel at tanging pag-iling lamang ng kanyang ulo ang nagawa nito. Habang si Miss Ferrer naman ay tanging, I'm sorry sa pagsasayang ng oras niyo, lamang ang nasambit nito. Napatingin naman dito si Isabel. Umukit ang isang awkward na ngiti sa kanyang mga labi kasabay ng pagkumpas ng kanya namang dalawang kamay. Naku! Hindi po sa ganun, Miss Ferrer. Anya. Naalimpungatan lamang si Isabel nang maramdaman nito ang pagbukas at pagsarado ng isang pinto. Pupungay-pungay ang kanyang mga mata na inilibot ang paningin sa paligid. Nang makita ni Isabel na nasa loob pa rin siya ng kotse ni Miguel at nag-iisa na lamang ay agad siyang napablikwas ng pagkakaupo. Napanguso siyang iniayos ang mga gamit niyang bumagsak na pala sa lapag. Che, para mga others, hindi man lang ako ginising. Isip niya. Nang maayos ang mga dala-dala ay doon lang din napansin ni Isabel na nasa tapat na sila ng Golden Apple Occasions at wala ng liwanag ang kalangitan. Kung kaya naman ay agad na siyang bumaba ng kotse. Ngunit sa kanyang pagbaba ay siya rin paglingon ni Miguel sa kanyang direksyon.
Gising ka na pala. Bungad ng binata sa kanya. Sumakay ka na ulit sa loob at ihahatid na kita sa pansamantala mong apartment. Dagdag pa nito na itinapon ang filter ng sigarilyong may baga pa na hawak sa basurahan. Hindi nakasagot si Isabel at tanging pagtango na lamang ang kanyang ulo ang nagawa nito dahil sa katotohanang nakita niyang naninigarilyo ang kanyang boss. Hindi rin naman nagtagal ang naging biyahe nila patungo sa apartment ni Isabel at nakarating agad doon. Salamat sa paghatid, sambit ni Isabel bago tuluyang bumaba ng kotse. Ngunit aktong bubuksan pa lamang sana ni Isabel ang pinto nang tawagin ni Miguel ang ngalan niya, kung kaya naman muli siyang napatingin sa lalaki. Thank you kanina, panimula ni Miguel kasabay ng pagtingin nito kay Isabel. You really did a great job back there, dagdag pa nito. Hindi alam ni Isabel, ngunit umusbong ang ngiti sa kanyang mga labi na itinango ang ulo. Ginawa ko lamang ang trabaho ko. Good night, Mr. Miguel. Ingat sa pag-uwi. Sambit niya at tuluyang lumabas ng kotse ng binata. Bago tuluyan namang pumasok sa kanyang apartment ay, hinintay pa muna ni Isabel na mawala sa kanyang paningin ang kotse ni Miguel. May babait pa rin pala ang isang yun, sa isip ni Isabel. Lumipas ang 2 taon. Magmula ng araw na iyon ay, nagdesisyon si Miguel na si Isabel na lamang ang isama niya sa tuwing may meeting ang kumpanya nila nang gaganapin. Hindi rin naman ito nagkamali sa kanyang naging desisyon dahil para kay Miguel, kahit na bago pa lamang sa kanyang trabaho si Isabel ay marami na ang naimbag nito sa kanyang kumpanya. Dahil sa tuwing may mga kliyente ang katulad ni Ms. Ferrer noon na nais din na mag-back out ay nagagawan ito ng paraan ni Isabel dahil sa creative mind nito. Dahil din sa kadahilanan na madalas na magkasama ang mga ito, kung kaya naman hindi naging malabo ang pagkakalapit nila ni Miguel at Isabel sa isa't isa. Ang tanging problema lamang ay ang pagiging in denial ng mga ito patungkol sa kanilang tunay na mga nararamdaman. Si Isabel na laging bukang bibig ang yumao niyang asawa na si Dave upang matakpan nito ang namumuo niyang nararamdaman, habang si Miguel naman ay ang pagde-deny na hindi siya nagsiselos sa tuwing mababanggit ng babaeng iyon. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang nasa second year college ang anak-anakan ni Isabel na si Jeffrey, habang ang kanyang mga magulang naman na sa kabila ng pagkakaroon ng mga ito ng edad ay hindi pa rin maipagkakaila ang lakas ng taglay ng mga ito. Isang gabi ay sinamahan ni Miguel si Isabel na lumawas ng Maynila at magpunta sa probinsya upang dalawin ang mga naiwang mga mahal sa buhay. Bakit pa kasi kayo sumama? Takang tanong ni Isabel. I have a client there na kailangan kong makausap, Isabel. Kaya huwag ka ng maraming tanong. Sagot ni Miguel na naging dahilan upang inis na mapanguso na lamang si Isabel. Che, sungit? Bulong pa niya. Halos lagpas tanghalian na nang marating ni Miguel at Isabel ang probinsya ng babae. Shall we eat first? Question ni Miguel habang nag-aabang ng masasakyang jeep patungo naman sa bahay nila Isabel. Huwag na, sa bahay na tayo kumain. Siguradong magugustuhan mo ang luto ni Mama. Sagot ni Isabel habang si Miguel naman mapangasar na tawa. Talaga lang ha? Anya nito. Che, baka nga pati ang pangalan mo ay makalimutan mo dahil sa sarap ng mga luto ng nanay ko. Mayabang na sagot muli ni Isabel. Nang sa wakas ay nakarating na sila ni Miguel at Isabel sa bahay nito, ay agad silang sinalubong ni Jeffrey. Hindi pa ito nakilala ni Isabel nung unang kita niya kay Jeffrey, ngunit ang isigaw nito ang mama ay umukit na rin ang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Habang si Miguel naman ay hindi lingid sa kaalaman nito na may anak pala si Isabel sa yumao nitong asawa. Lumapit si Jeffrey kay Miguel matapos itong batiin ang ina at nagmano sa kanya. Nasaan ang lolo at lola mo? Kamusta kayo rito? Ikaw, ang pag-aaral mo? Sunod-sunod na tanong ni Isabel habang naglalakad papasok sa kanilang bahay.
Habang si Jeffrey naman ay mahinang natawa. Nasa loob po sila lolo at lola, and I will answer all your questions once we enter our house para makapagpahinga rin po kayo. Sagot nito. Sa pagpasok nila Isabel sa loob ng kanilang bahay ay siya namang salubong na yakap ng kanyang mga magulang. Napahinto lamang ang kanilang bonding nang papansin ng mga ito ang presensya ni Miguel. At sino naman ang gwapong lalaki na kasama mo, Isabel? Tanong ng kanyang ina na may mapang-asar ng ngisi sa mga labi nito. Ma, si Miguel po pala, ang boss ko sa Maynila. Ilang na pagpapakilala ni Isabel sa lalaking kasama. Habang si Miguel naman ay napapakamot sa likurang bahagi ng kanyang ulo na lumapit sa ina ni Isabel bago nagmano rito. Magandang tanghali po, bati niya sa mga ito. Kinabukasan, hindi na rin naman nakauwi pa sila Isabel at Miguel noong araw na iyon gamit ang isang private jet ng binata dahil hindi sila hinayaan pa ng kanyang ina. Wala na rin nagawa pa si Miguel patungkol doon dahil nais niya rin namang makilala ang mga magulang nito. At ngayon, nakasalukuyan tinutulungan ni Isabel ang ina sa pagluluto ng kanilang tanghalian. Kung kaya naman ay nagpasya si Miguel na magpahangin na muna. Sisindihan pa lamang sana ni Miguel ang hawak na isang stick na dalang sigarilyo nang marinig nito ang pagsalita ng kung sino mula sa kanyang tabi. May gusto ka po ba sa mama ko? Panimula ni Jeffrey. Sandaling tinapunan ng tingin ni Miguel si Jeffrey bago nito ibinalik ang paningin sa harap. Importante pa ba yun? Halos pabulong na tanong ni Miguel. Abay syempre doon nakasalalay ang mga posibilidad na mangyayari. Sagot naman ni Jeffrey na may halong inis ang tono. Paano mo naman nasabi? Muling tanong ni Miguel bago lumingon sa katabi na niyang ngayong si Jeffrey. Ang kaninang pakay niya sana na magsindi ay hindi na niya tuluyan pang nagawa dahil sa pagtabi sa kanya ng upo ng binata. Hindi naman importante kung may gusto man ako o wala sa nanay mo. Hindi rin naman ito mababago ang nararamdaman niya para sa tatay mo. Pagpapatuloy pa ni Miguel kasabay ng malalim niyang pagbuntong hininga. Gusto mo nga ang nanay ko? Bulalas naman ni Jeffrey. Napaasik naman si Miguel habang nakaukit ang ngisi sa mga labi nito. But she still love your father too. Sambit nito. Napayuko naman si Jeffrey habang may ngiti rin sa kanyang mga labi. Noong araw na malaman namin ni Mama ang balitang wala na si Papa ay hindi ko na nakita pang ngumiti o tumawa pa siya. Panimula nito. Muling tinignan ni Jeffrey ang katabi niyang lalaki. Ngayon ko na lamang ulit siyang nakitang tumawa at ngumiti ng ganito, sir. Nang dahil sa iyo. Pagpapatuloy nito na ikinatigil sa paglapirot ni Miguel sa hawak niyang stick na sigarilyo bago tignan ang katabi. Inaamin ni Miguel na hindi niya napansin ang ideyang iyon dahil sa mga oras na lagi silang kasama ni Isabel ay tanging ang kanyang sariling nararamdaman lamang ang binibigyan nito ng pansin. Ilang sandali pa nang tawagin ni Miguel ang pangalan ni Jeffrey na agad din namang ikinatingin ng binata. Tanong nito. Can I ask for your permission? I want to court your mom. Pagpapatulong ni Miguel habang bakas ang labis na pagkadesidido sa mga mata nito. Umukit muli ang ngiti sa mga labi ni Jeffrey. If my mom already loves you too, who am I na kumontra pa sa inyo? Sagot nito. Sasagot pa lamang sana si Miguel kay Jeffrey na mabaling atensyon niya parehas dahil sa biglaang pagbukas ng pintuan at iluwan noon si Isabel. Anong ginagawa niyo dyan? Nakakunot ang noo na tanong ni Isabel sa dalawa. Habang ang dalawa naman ay napailing lamang ang mga ulo habang hindi pa rin maalis ang ngiti nito sa kanilang mga labi. Nothing, sabay na sagot ang dalawa. Naniningkit ang mga mata naman ni Isabel na sandaling tinignan ang dalawa bago ito nang kibit balikat na lamang. Anyway, pumasok na kayong dalawa at kakain na. Isa pa,
Akala ko ba ay may kliyente kang pupuntahan ngayon dito? Na makabalik ka ng maaga? Mahabang sambit ni Isabel at tinapunan pa ng huling tingin si Nigel bago nagpatiunang pumasok. Bago pumasok, muling hinarap ni Jeffrey si Nigel. Thank you, Uncle Nigel, for bringing back my mom's brightest smile. Ani nito na hindi hinayaan pang makasagot si Nigel at sumunod na rin sa ina na pumasok. Buong umaga ay walang ibang pumasok sa utak ni Nigel kundi ang mga hakbang o plano kung paano niya gawin ang binabalak. Hindi alam ni Nigel kung kailan at kung paano niya matataymingan na itanong kay Isabel at sa mga magulang nito ang pakay niya. Ngunit isa lamang ang naiisip nito. Kailangan kong mahingi ang kamay ni Isabel bago kami bumalik ulit sa Maynila. Anya sa kanyang isipan. Nang sumapit ang gabi na sana ay itutulog na lamang ni Nigel, ngunit nagbukha na siyang tila bulate na nilagyan ng asin, ay hindi pa rin siya nilalamon ng antok. Kung kaya naman, kaysa mas sumakit pa ang kanyang ulo ay napagdesisyonan na lamang ni Nigel na tumayo upang magpahangin sa labas. Sa paglabas ni Nigel ay siya na ring pagkita kay Isabel na nakaupo sa mahabang upuan na gawa sa kahoy. Habang nakatingala, nakatingin ito sa may bituin. Hindi ka rin makatulog? Tanong ni Nigel kay Isabel sa pagkaupo nito sa tabi ng babae. Habang si Isabel naman ay bahagyang nanginig dahil sa gulat sa biglaang tulak-kabuteng paglitaw ni Nigel sa kanyang tabi. Hindi sumagot si Isabel at itinango na lamang ang kanyang ulo kasabay ng kanyang muling pagtingala sa kalangitan. Kagaya ni Isabel ay tumingala rin si Nigel upang pagmasdan ang nagkalat ng mga bituin sa kalangitan. Ilang sandali pang binalot ng katahimikan sila Nigel at Isabel. Parehas na dinadama ang sariwa at malamig na hangin sa kanilang mga balat. Isabel, pagkuha ni Nigel sa atensyon ng babaeng katabi. Habang si Isabel naman ay puno ng pagtataka ang mukha na nilingon si Nigel. Pwede bang? Pabitin naman na sambit ni Nigel habang pasimple nitong kinagat ang ibabang bahagi ng kanyang labi at ang pagkuyakoy niya ng kaliwang binti. Napaikot naman ni Isabel ang kanyang mga mata kay Nigel. Pabitin pa eh. Ano nga? Iritang tanong nito. Ilang sandali pa, diretso sa mga mata ni Nigel na tinignan si Isabel ng puno ng determinasyon. I want to court you, Isabel. Pagtutuloy nito na tila siya binunutan ng tinik sa dibdib. Habang si Isabel naman ay tila nabilaukan sa sariling laway dahil sa biglaang tinura ni Nigel habang nanatili ang paningin niya sa binata. Sa huli ay si Isabel ang unang umiwas ng titigan nilang dalawa dahil sa hindi niya kinakaya ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Nigel. Grabe na talaga ito, sa isip niya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay napagdesisyonan ni Nigel na i-anunsyo na rin sa mga magulang ni Isabel ang kanyang pakay na madali lang din naman siyang ng mga ito pinayagan. Mabuti nga lang at kasalukuyang naliligo si Isabel at hindi sila naririnig. Kung magkataon ay paniguradong maghuhuruminado na ito. Kailangan na kasi nilang bumalik sa Maynila ngayong araw dahil marami na ang trabahong napabayaan ni Nigel. Buong biyahe pabalik sa Maynila ay walang ibang ginawa si Nigel kundi ang matulog. Magmula kasi kagabi pa ay hindi na siya kinakausap ni Isabel na labis niyang pinag-alala. Ngunit dahil si Nigel na ito, kung kaya naman hindi siya nagpatinag sa pagiging malamig ni Isabel at patuloy itong niligawan. Lumipas ang halos 1 taon. Nasuklian ang lahat ng paghihirap ni Nigel at tuluyan siyang sinagot ni Isabel. Nais man nilang inanunsyo sa mga magulang ni Isabel at sa kanyang anak na si Jeffrey ang magandang balita na parehas na araw. Ngunit mas minabuti na lamang ng dalawa na gawin ang pakay sa mismong araw ng kaarawan ng kanyang ina. Is everything settled? Tanong ni Nigel sa kanilang magiging piloto habang isinakay nito ang huling bagahe sa loob ng kanyang private jet. Can we go now? At tatanong ni Isabel
habang prente nakaupo sa loob. Mahinang natawa naman si Nigel nang tinango ang kanyang ulo. Of course, sagot nito. Ngunit, imbis na ma-enjoy nila ang birthday celebration ng kanyang ina nung marating nila ni Nigel ang bahay sa probinsya, ay labis silang nagulantang sa susunod na kaganapan. Dave? Wala sa sariling naiusal ni Isabel kasunod na mga luha nitong lumandas sa kanyang magkabilang mga pisngi. Buhay ka? Dagdag pa nito. Habang ang tao naman na inakala nilang patay ay umukit ang isang ngiti sa mga labi nito. Hindi naman ako namatay, Isabel. May nagligtas sa akin. Ngayon lamang ako nakabalik sa inyo dahil bukod sa malayo ang islang iyon ay hindi na muna nila akong hinayaang umalis hanggat hindi pa ako lubusang gumagaling. Mahabang sagot ni Dave. Hindi niyo alam kung gaano ko kayo na-miss. Kung gaano ako labis na takot na baka wala na akong balikan pa at tuluyan niyo na akong kinalimutan. Umiiyak na dagdag pa nito. Habang isang kirot naman iyon para kay Isabel, gustuhin niya man hagkan ang lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon ay, ngunit hindi niya iyon magawa dahil sa isang partikular na tao. Sasagot na sana si Isabel nang marinig nila parehas ni Dave ang pagtawag ng isang tinig sa kanyang ngalan na nanggagaling sa loob ng bahay. Sa kabilang banda, malawak naman ang ngiti sa mga labi ni Jeffrey na lumabas ng kanilang bahay upang puntahan at ipakita sana sa kanyang ina ang isang bagay. Ngunit nang makita niya ang taong kausap ni Isabel sa may gate ay kusa naglaho ang nakaukit sa mga labi ng binata. Papa? Wala sa sariling bulong ni Jeffrey habang nakapako lamang sa lalaki ang kanyang paningin. Nang tuluyang magsikin sa utak ni Jeffrey ang kaganapan ay umiiyak itong tumakbo upang hagkan ng kanyang tunay na amang matagal nang nawalay sa kanila. Ikaw nga, Papa, buhay ka? Iyak na usal nito, habang si Isabel naman ay bahagyang gumilid upang hindi mabunggo ni Jeffrey na patakbong yumakap sa ama. Gustuhin man ni Isabel na sumali sa yakapan ng dalawa, ngunit hindi na ito maaari pa kaya nagsumamo ang mga mata ni Dave na nakatingin sa kanya. Akmang si Dave na lamang sana ang lalapit sa direksyon ni Isabel upang hagkan din ito, ngunit bago pa niya magawa ang pakay ay may kung sino nang dumating sa eksena. Pare-parehas silang napatingin sa lalaking kababa lamang sa isang itim na kotse. Nang makita ni Nigel ang itsura ni Isabel at Jeffrey ay nagmamadali niyang nilapitan ang dalawa. Anong nangyari rito? Tanong ni Nigel at tinapunan ng tingin si Dave. Is there any problem? Dagdag pa nito. Wala namang problema rito. Nandito ako dahil sa pamilya ko. Sagot naman ni Dave na siyang ikinatigil ang buong sistema ni Nigel. May ideya naman si Nigel base sa isinagot sa kanya ni Dave. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi pa rin ito maproseso ng kanyang utak. Pamilya? Mawalang galang lang bro. Pero hindi komportable sa presensya mo ang girlfriend ko. Pwede bang lumayo ka na muna sa kanila? Casual na sagot ni Nigel na who knows kung ilang santo na ang tinatawag upang wag lamang siya mapadala sa bugso ng damdamin niya ng mga oras na yon. Girlfriend? Nakakunot ang noo na tanong ni Dave. Sinubukan pa nitong tignan si Isabel upang makakuha ng sagot sa babae. Ngunit itinungo lamang nito ang kanyang ulo habang patuloy pa rin sa pag-iyak. Teka nga, sino ka ba? Ano bang ginagawa mo rito? Ngayon lang kita nakita rito, tapos ay ginugulo mo pa ang bahay ng girlfriend ko. Usal ni Nigel habang bakas na ang inis sa tono nito. Ako lang naman si Dave, ang asawa ni Isabel. At bakit ka ba nangingialam sa pamilya namin? Sino ka ba, ha? Maangas sa sagot ni Dave. Habang si Nigel naman ay hindi makapaniwalang natawa. Don't you hear what I say? Isabel is my girlfriend. At anong sabi mo? Asawa? Matagal na siyang patay. Sagot niya.
Sasagot pa sana muli si Dave nang pumagitna na sa kanila si Isabel. "Babe!" Sabay na tawag ng dalawang lalaki kay Isabel. "Can you two please stop it already? Nasa harapan kayo ni Jeffrey." Sambit ni Isabel. Ang party sana ng kanyang ina ay hindi natuloy pa dahil sa nangyari. Gusto man itong i-insist ni Isabel dahil minsan lamang niya ito maibigay sa ina, ngunit ang matanda na mismo ang umayaw. "Nagdadalawang isip ka," rinig ni Isabel na sambit na kung sino. Kasalukuyang si Isabel nasa likod bahay upang magpahangin sana, ngunit napatingin na lamang siya kay Nigel nang bigla nitong tumabi sa kanya. "You don't need to choose between us. I know from the start na talo na ako agad, Isabel. Asawa mo siya. Ayokong mahirapan ka, kaya ako na lamang ang didistansya sa inyo." Dagdag pa ni Nigel. Sandaling tinapunan ng tingin ni Nigel ang umiiyak na Isabel habang nakatingin din sa kanya. Umukit ang ngiti sa mga labi ni Nigel bago nito marahan na pinat ang ibabaw ng ulo ni Isabel kasabay ng kanyang pagtayo. "Be happy, ani nito. Aalis na sana si Nigel na mapahinto siya sa paghakbang dahil sa biglaang pagyakap sa kanya ni Isabel sa kanyang likuran. "Pero, mas mahal na kita ngayon, Nigel," usal ni Isabel habang patuloy sa pag-iyak. "Ayokong mawala kayo sa akin ni Jeffrey. Kapag pinili kita ay siguradong sasama si Jeffrey sa tunay niyang ama. At alam mong hindi ko kakayanin yun, Nigel." Dagdag pa nito. "Pero kailangan natin minsan sa buhay ang magsakripisyo, Isabel," saad ni Nigel. "I know," sagot naman ni Isabel. Ilang taon ang lumipas magmula noong araw na gumawa ng mahirap na desisyon si Isabel. Mabuti na lamang at sa ibang bansa na isipan ni Dave noon ang magpakasal. Kung kaya naman, nung mag-file si Isabel ng kanilang divorce paper ay madali itong napaboran ng kinaukulan. At gaya ng inaasahan nila ay sumama nga si Jeffrey kay Dave. Naging mahirap ang tanggapin ito para kay Isabel, ngunit mas minabuti na lamang nila iyon upang may kasama ito kahit papaano ang dati niyang asawa. Sa kabilang banda, nagpakasal naman sila Isabel at Nigel nung tuluyang mawala ng bisa ang sa kanila ni Dave. Sa pagsasama nila Nigel at Isabel ay nakagawa rin sila ng sariling pamilya. Isang babae ang panganay nila, habang lalaki naman ang naging bunso nila. "Thank you for choosing me," sambit ni Nigel habang yakap-yakap si Isabel mula sa likuran nito. "And thank you for not giving up on me," sagot naman ni Isabel. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Nigel at Isabel. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.